Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Amir from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong June 22 to June 28, 2025. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo no, energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin. All the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito in description below. This is a general reading Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan. Energy reading tayo ha. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tandaan nyo, kayo pa rin makapagpapabago ng inyong buhay. Unconditional love. Oy, Mary Magdalene. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearance may be. Alam mo, mapagmahal ka naman eh. Ikaw, Aquarius, mapagmahal ka. Yun, pero mahalin mo rin yung sarili mo. No? Pahalagahan mo yung sarili mo. Mahalin mo yung mga tao na nagmamahal sa'yo. Siyempre, at nagpapahalaga sa'yo. And siyempre, meron tayong infinite supply. You are supplied for today and all of your tomorrows. Okay, nandito yung situation sa dito rin, di ba? Kumbaga, value yourself, kailangan mo ng self-care, self-love, or kung kailangan mong mag-relax ka, ganyan. O may mga tao na magbibigay sa'yo ng pagmamahal or you're giving love to someone. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. Tandaan mo, mahal ka rin ng universe, mahal ka ni Lord, mahal ka ni Mama Mary or nila Mary, mga nasa taas. Meron tayong 8, 19, 21, 34. Wow. Ay, nag-ano si Mami nagbabasa si Mami anak. Yung anak ko, nagre-reklamo. Meron tayong Sagittarius, Aries, Capricorn, and Virgo. Hindi pantay yung ano ko. Sorry na. Okay. Okay. Maaaring nagkakaroon ng mga reflection from the past. Ako nakikita sa'yo, siguro yung mga bagay na hindi naging maganda, mga bagay na nag-end, mga bagay na na-loss, something lost. Kumbaga, maaaring may mga nawala. Maraming klase ang nawala, pagkawala ng pera, loved ones, someone's pet, any situation of loss, no? Ang nakikita ko, there's something ending, kumbaga may nagtapos din sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, may mga challenge na pagdadaanan mo o pinagdadaanan mo this time. Kailangan mo lang din mag-commit o manindigan dun sa bagay na yun, no? Sa nakita ko, may mga taong ayaw sa'yo or you have an enemies. Ang nakita ko dito. May paghihiwalay or ihihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao o kanino man. Sa nakikita ko dito, pero may challenge ka kasi kumbaga may blockage ka, no? May obstacle, may konting delay at may tao na matigas ang ulo. Maaaring ikaw or someone. Maaaring hindi ka nakikinig sa intuition mo or someone into your life yung matigas ang ulo, no? May mga document papers ako nakikita sa'yo o may mga official building, government na kailangan asikasuhin, mga ganon. May tao, nandito yung loneliness, andito yung, ano ba to? Yung ego, no? Sa nakikita ko dito. Nakakaroon ka ng limitasyon, o sa iba is may mga boundaries. May mga gusto ka nang umpisahan o you want to structure something into your life, kaso may delay doon o i-delay mo. Maaring ganun sa iba sa inyo kasi nga mahal may blockage ka dito, no? Tandaan mo, nasa sayo kasi si Key. Si B and you, lahat ng answer, lahat na you want to fulfill, gusto mo magbago ang destination mo, lahat ng solution or any situation na nakaka-block sa'yo, nasa sayo naman si Key. Ibig sabihin, nasa sayo din ang susi para sa iyong tagumpay at pagbabago ng buhay mo o ng destination mo. No, iba dito is a work, profession, or maaari din sa iba dito is gusto magnegosyo, business, ganyan. Pero may darating daw na abundance sa'yo. May darating abundance. May mga kasiyahan, may darating na money,
abundance, gain ng wealth sa iba sa inyo, mga papuri, yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Meron ako nakikita na may tutulungan ka o may tao na tutulong sa iyo. May sakit ka ba? May tao kasi ako nakikita may sakit eh. Sana hindi kayo magkasakit. There's a illness situation. You feeling sad, you feeling depressed, no? Sa iba sa inyo. Tandaan mo, nasa sayo si Ki. Kung na kailangan mo magpahinga muna, magpahinga ka muna. No? Kailangan mo bigyan ng time muna yung sarili mo, bigyan mo muna ng time yung sarili mo. O, meron tayong Ostara. Fertility. It is the perfect time for you to start new project, access new ideas, and give birth a new condition. Ito na yun, no? Magpahinga ka, wag kang, kasi di ko baga nasa sayo nga si Ki, diba? Ibig sabihin, may mga idea ka na may isip, yun nga lang, ikaw na rin mismo ang nakapagpapablockage ng sarili mo. Tandaan mo yung key is nasa sayo, ha? Mag-go forward ka sa mga new project nyo, new ideas, ganyan. Ito na yung, tamang panahon to start yung bagay na yun. Tingnan natin ang iyong energy, Aquarius. May mga bagay na dapat mo i-let go mo. Tandaan mo, June, July, August, September is the open portal for manifestation. Kailangan June pa lang ay magki-cleansing ka na at magbigay ka na ng space sa sarili mo. June pa lang ay gawin mo na ang lahat. Kung may mga dapat ka ng cutting the cord, letting go, leaving behind, gawin mo na ang mga bagay na yon. Kasi hanggang September lang ang manifestation portal. Ibig sabihin, pag nagawa mo yon, you will be success. Kaya andito rin si Ki. Energy ni Aquarius this week. This week, ang nakikita ko sa'yo dito, meron ka mga, siguro magiging emotional ka. Hindi ko alam kung may sakit ka or may taong may sakit. Ganyan, sa nakita ko to. Medyo weak yung energy mo. Sa nakikita ko dito, weak yung energy mo, pero pipilitin mo yung sarili mo. Yun ang nakikita ko sa'yo. May sadness, you feeling alone, you feeling sad, low vitality, and then you want to create, nagiging slow kasi ikaw nagiging slow ka this time. Yun na nakikita ko sa energy. Baka iba sa inyo, kailangan nyo siguro muna magpahinga, no? Iba sa inyo. Ingatan nyo rin sarili nyo. Hindi ba sumasakit yung ulo nyo, paa nyo? Hindi ba sumasakit yung bandang tiyan nyo? O may taong may sakit sa bandang tiyan o masakit ang tiyan? Yun ang nakikita ko dito. Huwag kang magkaroon ng self-doubt. Yung iba kasi may self-doubt, no? Andun yung nagkakaroon ka ng lack of clarity sa mga bagay-bagay. Kumaga, alam mo yung lungkot, parang may mga bagay na hindi ka makalaya-laya o hindi ka makaalis-alis, mga ganyan. Tingnan natin ang parating sa iyo, Aquarius. Kailangan follow your heart. Kailangan create your idea to reality dapat. Keep moving lang. Parating kay Aquarius. Nako. May tao dito makipag-usap sa'yo. Itong taon na to, nagkaroon kayo ng hindi magandang sitwasyon. This week, maaaring kakausapin ka niya. May mga pag-uusapan kayo May hindi ko alam kung ikaw to or siya. May pagka-possessive itong tao na to. No, maaaring nagkaroon ng mga paghiwalay, poot, galit, hindi kayo same page, maaaring hindi kayo nagkasundo o nagkaroon tayo ng conflict. No, sa nakikita. And you need to be aware dito sa tao na to, na parating sa'yo. You need to be aware sa taong parating sa'yo. Sa nakikita ko sa dito ha. Kasi may pagka-possessive siya. Baka awayin ka niya. May taong mga away o may taong galit. Ganyan. May taong magsasalita sa'yo
or someone want to confess o may sasabihin siya sa'yo, as in, sana wag, sana hindi kayo lahat. Pero, habaan mo yung pasensya mo. May mga agreement, may pag-uusapan maari sa iba about territorial. Ako nakikita, ganyan. In the past, nagkaroon ng ng mga lying, betrayals, sneaky person, babaero, lalakero. Yan. Kumbaga, nangunguha ng hindi kanya. Yung mga ganun. Either ari-arian, yung mga ganyan ako nakikita. Yan ang parating sa iyo. Sana hindi mangganap o mangyari sa iyo. No? Sa iba naman sa inyo, ang parating sa inyo is magfo-focus ka na sa sarili mo. Kasi your starts fresh or mag-i-start ka na to begin yourself. Kumbaga, aalis ka sa isang sitwasyon sa buhay mo na it's not working to you anymore. Maaaring mag-travel ka or mag-ibang landas ka this time sa iba sa inyo. No? Di iba sa inyo may malalaman daw kayo katotohanan? O may mga revelation situation happen? Or sa iba is kailangan nyo nang tapusin ang mga dapat tapusin sa nakaraan. Kasi napapadpat kayo dito sa tatlong card na yan. Sa sayo si Kiha, anong dapat iwasan ni Aquarius? Nagkaroon ng cheating, or magkakaroon ng cheating. Ano po ito, universe? Iwasan? Okay, Aquarius, ang dapat mo daw iwasan. Iwasan mo yung mga tao na hindi loyal sa iyo. Iwasan mo yung mag-focus sa burden, problem, struggle in life, no? Mag-relax ka rin. Iwasan mo magkaroon ng insecurity, iwasan mo yung depression, iwasan mong ma-let down ka ng mga tao na nasa paligid mo, no? Iwasan mo rin na na hindi ka maka-move on. Iwasan mo yun. You need to move on, no? Dito sa nakikita ko to, may mga bagay na kailangan mo na i-let go. Siyempre, kailangan mong this is a time kasi to change. This is a time na be creative. It's time to heal. Kumbaga, ito na yung time na kailangan mong mag-revert kasi, no? Yan. Iwasan mo yung hindi ka kumbaga, hindi ka mag-focus to a new situation in life, no? Sa nakikita ko dito. Try to make it balance. Tignan natin ang iyong love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, pamilya, karelasyon, kaibigan. Kamusta po ang love this week na Aquarius? Tower. Bumubulong pa. Nakita din naman. Okay. Sa nakita ko sa'yo, single yung iba. Iba dito single. Ibig sabihin is you are starting to move on. No? You're starting, andito ka sa sitwasyon mo na iniisip. Siyempre, hindi maaalis, diba? Na nahahata ka pa rin ng karaan. Natural yun. Hindi naman mabilis maka-move on ang tao. Diba? Andun pa rin yung nahata ka pa rin ng sitwasyon o talagang nagkaroon ng mga hiwalayan o hindi naging maganda yung inyong relationship na to, no? Nagkaroon ng mga massive changes, sa iba maaaring naghiwalay na, or kung hindi man kayo naghiwalay, very independent ang isa sa inyo. Ibig sabihin, pinipilit pa rin ng isa na maging patient in this relationship at magkaroon development dito. Pero iniisip pa rin ng isa na bakit ganyan, bakit ganyan, mahal ba ako nito o hindi. Sa iba naman sa inyo, kung nagkahiwalay kayo nito, yun nga, medyo naging stress, anxiety, depressed ito kayo sa isa't isa, no? Or ikaw. Pero single na kasi iba dito Ibig sabihin, nilet go mo na yung relasyon na meron ka sa ngayon. Yun nga lang, syempre, sabi ko nga tulad kanina, nandun pa rin yung sitwasyon na nahahata ka ng nakaraan. Pero you are ready to move on na rin naman kasi dito sa iba sa inyo. Siguro, isa yun sa nagiging nightmare sa'yo
yung nakaraang sitwasyon mo sa buhay. Tingnan natin ang iyong money. Kung nakahiwalay kayo, yung isa kasi parang umaasa pa rin na magkaroon uli kayo ng development sa iba, sa inyo. Kamusta yung money ni Aquarius this week? Kamusta po yung money this week ni Aquarius? Okay. This week, ang nakikita ko sa iyo, aba, may hinintay ka ba? Baka ang money mo this week hindi maganda. Medyo mahirap. Ako nakita. Hindi ko alam kung may tutulungan ka, pero may paglabas ng pera sa nakikita ko dito. Either may tutulungan ka, o you feeling burden sa pera mo, ganyan, sa nakikita ko dito, o andun yung dissatisfaction in this money. Kumbaga, ang daming tumatakbo sa isip mo na ganun. Ba't ito hindi pa nagbabayad? O hindi pa ako, hindi ba mabalik yung mga nawala sa akin? You're stuck. Kumbaga, no? This week, you're stuck as in dissatisfaction, as in hindi stable. Burden ka talaga. O maaring iba sa inyo, may pagtulong na magaganap. Mag-ingat ka pa rin. Something losing valuable sa buhay mo. Ang nakikita ko dito, either sa iba sa inyo kasi ganun sa iba, mawawalan ka ng pera, mananakawan ka, or mahuhulugan ka ng mga mahalagang bagay sa'yo. Cellphone, money, wallet, mga ganyan. Kung ano man iyan, kaya mag-ingat ka. It's more on deep want, talagang handun yung pinipilit mo pa rin na lumaban para sa money mo, kumbaga. Mahirap man, pero nahadun pa rin kasi isa na lang. Magiging okay ka na. Huwag ka lang sumuko. Maaaring mas marami ang nawawala, ang nagagastos, than sa naiipon. Tingnan natin na iyong career or job. Career or job ni Aquarius. Anak, naligo ka? Shawas ito, no? Yung iba dito, alam mo yung iba sa inyo, maaring umalis na kayo sa trabaho nyo, no? Sa iba sa inyo. O kaya din yung illusioning when it comes sa job. Sana ganito yung job ko, sana ganyan, sana hindi ako umalis sa dati kong trabaho. May mga ganong sitwasyon, no? Sa nakita ko, iba sa inyo, maaring magkakaroon ng bagong trabaho. Sa iba sa inyo, maaring magmumove kayo, magdesisyon na kayo na umalis, magdidesisyon na kayo na bibitaw kayo sa meron kayo sa ngayon. Iba sa inyo, you're stuck. Kanya. Kasi nalalack of direction kayo. Kasi maaring matagal na rin kayo sa trabaho nyo kaya hindi kayo makaalis. Pero syempre, hindi mo maalis na handun pa rin yung pag-iilusyon na sana mataas yung sahod ko, sana ganito, sana ganyan, sana ganoon. No? Yun. Ang nakikita ko dito. Kung nai-stuck ka. Nagkakaroon ng delay to move on sa iba sa inyo. Pero, pwede ka naman mag-move on dito. Pwede ka naman mag-reset or bumalik sa umpisa, kumbaga. Sa iba naman sa inyo, meron ako nakikita na hospital. May magpapa-hospital ba? Doctor, hospital, confine, ganyan. Check-up. Advice Universe kay Aquarius. Ay, baliktad. Energy mo energy mo yan Ayun. And the Tower. Okay, ang advice sa'yo, alam ko naman na ginagawa mo na to. Okay, this is the time to find peace, no? This is the time na kailangan mo talaga mag-move on, to recover, no? Kung may mga bagay na
may pinagdadaanan ka, share your problem sa tao na trusted person. This is the time na rin na kailangan mong alisin o ilit ko yung mga bagay na dapat ilit ko sa buhay. Abandonahin ang mga dapat abandonahin, going toward to a new. Syempre, self-forgiveness ang kailangan din. Move on, self-forgiveness. This is the time na you need to use your head when making a decision. Maging maging devoted ka na sa buhay mo this time. Sa buhay mo, bakit ate naging pariwara ba ako? Hindi, ibig sabihin, lalo pagdating sa love, diba? O kaya, sa mga bagay-bagay mo sa buhay mo. Forgiveness is time to heal, accept all the lesson, and this is the time na i-release mo yung pain na nararamdaman mo sa buhay mo. Yung huwag ka manghinayang sa mga bagay na nawala, natapon, nasayang, huwag ka mag-isolate. Hindi kailangan yun, no? Hindi mo kailangan gawin yun. Kasi huwag ka magpahatak sa nakaraan. Yun. Huwag mo ibaba yung sarili mo din. Yun. Sana walang mangyaring may unexpected, a blow of emotion happen sa akong nakikita. Yun. Expect the unexpected. Maaari may mga revelation or something happen na ikakashock mo also na parating. Sana nangyari na sa iba or hindi mangyari sa iba. Yun ang nakikita ko sa iyo. Arigato namaste, God bless.